Mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid kay Kristo. Kumusta po kayo? Naway patuloy kayong pinagkaharian ng ating Diyos at patuloy na sumasampalataya sa Kanya. Ang ating batayang teksto sa umagang ito ay matatagpuan po sa aklat ng Exodus chapter 28 verses 1 hanggang 43. Exodus chapter 28 verses 1 hanggang 43. Samahan niyo po kong basahin mga kapatid ang ating batayang teksto. Ipatawag mo ang kapatid mong si Aaron at ang mga anak niyang sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ibukod mo sila sa karamihan ng mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang mga saserdote. Ipagpagawa mo si Aaron ng kasuotang angkop sa kanyang gawain para magmukhang kagalang-galang at magandang tignan. Ang mga kasuotang ito ay ipagawa mo sa mga taong binigyan ko ng kaalaman sa paggawa nito. Kailangan ito ni Aaron sa paglingkod o paglilingkod sa akin bilang saserdote. Ito ang kasuotang ipagagawa mo: pectoral, ephod, abito, binordang tunika, turbante, at pamigkis. Ipagpagawa mo ng sagradong kasuotan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki upang magamit nila sa paglilingkod sa akin bilang mga saserdote. Ang mga kasuotang ipagagawa mo ay gagamitan ng ginto, lanang asul, morado at pula, at pinong sinulid na lino. Ang ephod ay yayariin sa ginto, lanang asul, morado at pula, sa hinabing pinong lino at bubordahan ng maganda. Palalagyan mo ito ng 2 tirante na siyang magdudugtong sa harap at likod. Kakabitan ito ng pamigkis na yari din sa gintola ng asul, morado at pula at hinabing pinong lino. Kumuha ka ng 2 batong kornalina at ipaukit mo roon ang pangalan ng 12 lipi ni Israel. Tig-6 sa bawat bato ayon sa pagkakasunod ng kanilang kapanganakan. Ipagagawa mo ito sa mahusay na platero at grabador at paliligiran ng enggasteng ginto. Ikakabit ito sa tirante ng ephod bilang tagapagpaalala sa 12 lipi ni Israel. Sa ganitong paraan, dadalhin ni Aaron ng kanyang mga balikat ang mga pangalan ng 12 lipi ni Israel upang sila'y maalala ni Yahweh. Magpapagawa ka rin ng 2 pang enggasteng ginto at 2 lubid na ginto na ikabit mo sa 2 enggaste. Gagawa ka rin ng pectoral na gagamitin ng saserdote sa pag-alam ng kalooban ni Yahweh. Bubordahan ito ng maganda tulad ng ephod. Ang gagamitin dito ay ginto, lanang asul, morado at pula at pinong lino. Ito'y gagawin ninyong parisukat, 9 pulgada ang lapad at ang haba at magkataklob. Lalagyan ito ng 4 na hilera ng mga mamahaling bato. Ang unang hilera ay ruby, topasyo at karbungko. Ang pangalawang hilera ay esmeralda, sapiro at brilyante. Mga pangatlo ay jacinto, agata at ametista. Ang pang-4 na may berilo, cornalina at jaspe. Ang mga ito ilalagay sa enggasteng ginto. Lahat-lahat ay 12 mamahaling bato ang gagamitin, sa bawat isa'y nakaukit ang pangalan ng isang lipi ng Israel. Gumawa ka ng 2 maliliit na lubid na ginto at ikakabit sa pectoral. Kabitan mo ito ng 2 argolyang ginto sa mga sulok sa itaas, at dito itatali ang 2 lubid na ginto.
Ang kabilang dulo ng mga ito ay kakabit naman sa dalawang enggaste na nasa tirante ng ephod at gawing harapan. Kabitan mo rin ng tigisang argolyang ginto sa magkabilang sulok sa ibaba sa bandang loob malapit sa ephod. Gumawa ka ng dalawa pang argolyang ginto. Ikabit mo ito sa tirante ng ephod sa harapan, sa tabi ng dugtungan, sa gawing itaas ng pamigkis. Ang argolya ang argolya ng pectoral at ang argolya ng ephod ay pagkakabitin ng lubid na asul para wag magkahiwalay. Kaya pagpasok ni Aaron sa dakong banal na suot ng pectoral, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang pangalan ng mga lipi ng Israel. Para sila'y maalala ni Yahweh, ilalagay naman sa pectoral ang Urim at Tumim upang ito'y nasa tapat din ng puso ni Aaron pagharap niya kay Yahweh. Tuwing siya ihaharap kay Yahweh, dala niya sa tapat ng kaniyang puso ang kagabitan sa pag-alam ng kalooban ko para sa Israel. Lanang asul ang ipagagawa mong barong kasunsun ng ephod. Lalagyan ito ng butas sa suotan ng ulo at lalagyan ng tutok ang paligid ng butas tulad ng karaniwang bato para hindi matastas. Gagawa ka ng palawit na parang bunga ng granada na yari sa lanang asul, morado at pula at ikakabit mo sa laylayan. Pagkatapos, lalagyan mo ng kampanilya ang pagitan ng mga palawit. Ang magiging ayos nito ay isang hilera ng magkasalit na kampanilya at palawit sa buong laylayan. Ito isusuot ni Aaron tuwing gaganap ng tungkulin bilang saserdote upang marinig ang tunog ng kampanilya tuwing siya'y pupunta at aalis sa harapan ni Yahweh. Sa gayon, hindi siya mamamatay. Gagawa ka rin ng isang palamuting ginto na may sulat na ganito: nakatalaga kay Yahweh. Itatali mo ito ng asul na lubid sa turbante sa tapat ng noo ni Aaron. Siya ang magdadala ng anumang pagkukulang ng mga Israelita sa kanilang paghahandog kay Yahweh. Sa gayon ay magiging kalugod-lugod sa kanya ang kanilang mga handog. Ipagpagawa mo si Aaron ng abito at turbanteng yari sa pinong lino at pamigkis na buburdahan ng maganda. Ang mga anak naman ni Aaron ay ipagpapagawa mo ng abito, pamigkis at karaniwang turbante para sila'y maging kagalang-galang at magandang tignan. Ipasuot mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. Papahiran mo sila ng langis, itatalaga at ilalaan sa paglilingkod sa akin bilang mga saserdote. Ipagpapagawa mo rin sila ng salawal na hanggang hita para hindi makitaan. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ay magsusot nito pagpunta sa tabernakulo o paglapit sa altar sa dakong banal para hindi magkasala at nang hindi sila mamatay. Ito ay panatilihing tuntunin para kay Aaron at sa kanyang kaapu-apuhan. Ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat, mga kapatid, kay Kristo. Mga kapatid, si Aaron at ang kaniyang mga anak ay maglingkod sa Diyos bilang mga saserdote. Ang Diyos ay nagbigay ng mga tuntunin tungkol sa paglilingkod ni Aaron na punong saserdote at ng mga pangkalahatang tungkulin ng pagka-saserdote, mga kapatid. Ang saserdote ang siyang tumayo sa harapan ng Diyos bilang kinatawan ng bayan. Ang mga saserdote ay magsusunog ng kamanyang, mga ngasiwa sa ilawan at sa mesa ng tinapay ng presensya ng Diyos. Mag-aalay ng mga hain sa altar at magpapalaya sa bayan.
Ang mga saserdote ang humatol sa mga kasong sibil at nagturo ng kautusan. Ang mga saserdote ang namagitan sa bayan at sa Diyos. Ipinamamagitan ang kalooban at tipan ng Diyos sa bayan at ang pagiging makasalanan ng bayan sa harapan ng Diyos. Sa pagsasakatuparan ng mga tungkuling ito, sila ang nagbayad para sa kasalanan ng bayan at sa kanilang sariling kasalanan at nagpatunay sa kabanalan ng Diyos. Para sa ating mananampalataya, mga kapatid, si Jesus ang punong saserdote ng bayan ng Diyos. Pinasimulan niya ang bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Inialay ang kanyang sarili bilang sakdal na hain. Siya ay nakiramay sa ating mga kahinaan, humaharap sa presensya ng Diyos, alang-alang sa atin, nilulubos ang ating kaligtasan at ginagawang makalalapit na tayo sa Diyos Ama. Kaya mga kapatid, marapat lamang na sambahin at kilalanin natin si Jesus bilang punong saserdote ng ating buhay, bilang tagapagligtas at manunubos ng ating buhay at kaluluwa para sa buhay na walang hanggan. Ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat, mga kapatid, kay Kristo. Pagpalain po tayo sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Muli binigyan mo kami ng pagkakataon upang mag-aral ng iyong salita. Naway ang napag-aralan namin sa umagang ito ay tumatakbo sa aming mga isipan, sa aming mga puso, at maisabuhay namin lahat ng mga ito, dakilang Diyos. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at patuloy na mapangiti ka nawa namin sa lahat ng aming gagawin. Maghari ka, dakilang Diyos, sa aming buhay, at patuloy naming nilalapit at dinadalangin sa iyo ang aming mga pamilya, ang mga kapwa namin, ang mga iglesia na aming kinabibilangan, ang buong bansang Pilipinas, ang buong mundo. Maghari ka, Panginoon. At sa oras na ito, aming hinihiling ang agarang kagalingan para sa lahat. Lord, mawawala na po ang COVID-19. Ikaw lamang po ang makakatulong sa amin. At kami ay nagtatalaga at nangangako na kami ay maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen at Amen. Mga kapatid, kay Kristo, ang Diyos ay sumasa inyo. Lagi nating tandaan, mahal tayo ng Diyos.